Punta na po tayo rito sa mga bira kay Gibo Chodoro. Tantanan na natin si Arnold Clavio. Ano po ang banat ni BP Sara kay Gibo Chodoro? Ito po, sabi ni BP Sara, hindi pwedeng magbitiw ng ganoong salita. Ano po yung sinabi ni Gibo Chodoro? Sinabi ni Gibo Chodoro na mga pro-China ng mga tao sa gobyerno. Pakinggan natin si BP Sara na lang. Sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippines issue? Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. O, yan po, no? Gibo Chodoro, pangalanan mo kung sino yung sinasabi mong pro-China nang masagot ka naman. Alam niyo po, sa mga nagsasabi po na mga Duterte pro-China, sa mga nagsasabi po na hindi kinikilala ni Pangulong Duterte noon, yung yung mata ko, yung nasobrahan na yata to sa kako-computer. Maghapon magdamag. Nasa na tayo? Yung nagsasabi po na yung mga Duterte po ay pro-China at hindi po nila iniintindi yung panalo po natin. Meron pong speech si Tatay Digong. I-search nyo na lang po. Nag-speech po siya sa United Nations. Pandemya yun eh. Na ipinagmamalaki niya po yung naipanalo natin yung sa tribunal. Kaya kung naniniwala pa rin po kayo na hindi po kinikilala ng mga Duterte yung panalo natin sa tribunal, mag-isip-isip po kayo. Panay fake news na lang yung inaano nyo. Napaka-practical po ng mga Duterte. Nakikipagkaibigan tayo sa US. Bakit hindi tayo makipagkaibigan sa ibang bansa? Na pwede naman tayong makinabang. Tapos aakusahan nyo yung mga Duterte na pro-China. West Philippine Sea, atin po yan. Kung sa tingin po ninyo mali yung diskarte ng mga Duterte, ano ang tama? Ilang beses ba tayong ang diskarte ng Duterte sa West Philippine Sea, pakikipagkaibigan kay Xi Jinping. Ang tanong, masama ba naging epekto ng pakikipagkaibigan natin sa China? Hindi po ba nakapangisda? Yung mga mangingisda mismo, pinuntahan nyo pa, di ba? Nagpunta kayo ron, tinanong nyo yung mga mangingisda. Sinabi ng mga mangingisda mismo, hindi nyo akalain. Sabi nila, etong mga binigay nyo sa amin na ayuda, 2 araw lang to. Namigay sila ng ayuda dun eh. Ang gusto namin nung panahon ni Tatay Digong, na nakakapangisda kami dyan sa Masinloc. Ngayon, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Tatay Digong, pinayagan kami mangisda. Oh. Tapos ngayon, hindi na naman sila pinapayagan. Yung tokis po natin, di ba? Yung atin yan. Nung nakipagkaibigan tayo sa China, atin talaga. Nakakapangisda yung mga mangingisda natin, inaalaw. Ngayon, sabi na atin yan. Pag napupunta kayo doon sa lugar na yun, binobomba kayo ng binobomba tayo ng water cannon. Anong ibig sabihin ng atin yan kung binobomba ka naman? Diskarte po ni Tatay Digong yun eh. Ito naman po si Auntie Claire. Sinabi naman po ni
ni BP Sara. Ayan. Kasi may nagtanong eh. Sabi po kasi, ang sinasabi pa daw po ni BP Sara ay tungkol sa ICC. Sabi po ni Claire Castro, nonsense and baseless. Ang sagot po ni BP Sara, by the fact na spokesperson ka at mayroon seal ng Office of the President dyan. Yung sa likod niya, di ba? May Office of the Vice President o dito sa harap. Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin na pwedeng magsalita ng kahit na anong iniisip natin at kahit na anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Correct. Alam mo, spokesperson ka. Hindi nga namin alam kung spokesperson ka ng Malacanang o ng ano. Pero may seal ka ng Malacanang. So ipinagpapalagay ng lahat ng tao na lahat ng sinasabi mo ay galing sa Malacanang. Ang dami mong sinabi. Anti-Claire na unprofessional. Hindi karapat dapat sa spokesperson ng Malacanang. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ano-ano yung mga nasabi ni Anti-Claire? Eto mga sinabi niya mismo to. Laban kay Vice President Sara Duterte. Eto po ba yung mga ganitong sinasabi na mapagkakamalan nyo na galing sa Pangulo? Halimbawa, sabi niya, hindi marunong mag-computer. Gusto niya maging presidente pero paano siya gagawa ng tamang desisyon kung hindi man lang siya marunong gumamit ng computer? Sinabi niya yan. Putya, mas bata sa akin si BP Sara eh. Yung sumunod na batch sa akin sa kolehiyo, meron na silang computer. Siguro mga 3 years after na nakagraduate ako, meron ng computer. May computer class na. Si BP Sara, 40s pa lang yan. Nag-aral po yan. Ang kahulugan niya po ng hindi ako marunong mag-computer, parang pag sinabi ko po na hindi ako marunong dyan, ay hindi ako marunong mag-edit eh. Hindi po ibig sabihin na hindi talaga ako marunong mag-edit. Ang ibig ko po sabihin na hindi marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-edit katulad ng mga professional editor. Pag sinabi po ni BP Sara na hindi siya marunong mag-computer, hindi po literal yun. Di po ba? Hindi po siya literal na hindi siya marunong mag-computer. Nag-aral ng kolehiyo, hindi ka marunong mag-computer. May computer class ka. Ang ibig sabihin ni BP Sara, hindi siya yung katulad ng mga magsasalang ka ng mga presentation. Yun po yun. Okay. Dito nga ako, taga-English kasi yung mga sinasabi nyo. Baka hindi naman yan yung ibig sabihin. Isa yan. Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Ano pa? Chucky. Isa yan. Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Tinawag ni Anti-Claire na Chucky si BP Sara. Di ba? Putya, sabihin mo ba naman yan? Spokes ka ng Malacanang, spokes ka ng presidente. Sasabihin mo, Chucky yung vice president. Tama si BP Sara. Hindi. Kami pwede. Si BP Sara pwede. Kasi nire-represent niya sarili niya. Ikaw, hindi naman ikaw ang nire-represent mo. Anti-Claire. Ang nire-represent mo yung presidente. Sa tingin nyo ba galing kay BBM yung salitang Chucky? Ano pa? Ayan. Biniro ni Castro si BP Sara sa pamamagitan ng pagtawag dito na tila karakter na horror dal na si Chucky. Hindi ba siya yung mukhang Chucky? Di ba si Claire yung mukhang Chucky, no? Pinasa niya kay
kay BP Sara. Kinakantsawan niya rin. Kinakantsawan niya rin yung paksili ka ni BP Sara. Paksili ka. Hindi raw alam yung paksili ka. Diyos ko. Ako nga, hindi ko alam yung paksili ka nung una. Sa inyo ko lang nalaman yan eh. Tapos nag-research na ako. Alam niyo po, wala pong tao na alam niya lahat ng bagay. Hindi po ba? Ito po, yung pagtawag niya kay BP Sara na baseless, useless, and nonsense. Kaya sabi ni BP Sara, maging professional ka naman. Kasi nire-represent mo si President Marcos eh. Hindi naman yung kung ganyan ka na magsalita, ganyan ka mag-vlog. Pero bilang spokesperson, dapat maging professional ka. Naniwala na kayo ngayon na hindi lang hindi lang sa setting ko yung nag-automatic kayong Inglesero. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. May gana pang bumanat doon ka bumanat.